Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Box. Miyerkules, Abril 29, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Masobra 1,300 ka taxi driver sa syudad masunod nga makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Toboso LGU nanindugan kontra insurhensya, CPP, NPA, NDF gindeklara nga persona non grata. 152 ka PWD sa Cadiz City benepisyaryo sang Cash for Work sang DSWD. Kagkaroon sa detalye na sang aton Radyo balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good news para sa mga taxi driver sa syudad. Ang mga taxi driver nang masunod nga makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government base sa master list sang LTFRB 6 yara sa 1,347 ka taxi drivers nga residente sang syudad ang makabaton sang fuel subsidy. Sang Miyerkules, Abril 29, nagtakop na ang deadline para sa application sang fuel subsidy sang syudad para sa taxi drivers. Kaangay sang nauna na nga fuel subsidy para sa tricycle kag jeepney drivers, ipaagi man ang fuel subsidy sa fuel subsidy coupons nga ipresenta nila sa gasoline stations agad makapatughong sang gato. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 152 ka PWD sa Cadiz City benepisyaryo sang Cash for Work sang DSWD. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aktibo nga nagpakigbahin sa Cash for Work program sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kung DSWD-NIR ang 152 ka persons with disabilities o kung PWD sa Cadiz City. Sila ang gideploy sa nunaytuhay nga pasilidad kaagay sa mga barangay halls, barangay persons with disability affairs office kag daycare centers. Lakip sa ila nangin trabaho ang pagpaninlo, gardening kag basic clerical work kaangay sang pag-file sang dokumento. Bilang bayad sa ila pagtrabaho, ang kada benepisyaryo ang nagbaton sang 5,400 pesos o kung kabugusan nga 820,800 pesos. Magluwas sa financial assistance, ang programa naghatag sa mga PWD sang oportunidad nga aktibo nga makapakigbahin sa community development sa diin hindi lang sila mga benepisyaryo kundi may dako nga kontribusyon sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindeklara na sa lokal nga Panguluhan sa Toboso, Negros Occidental nga persona non grata ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF sa ila lugar. Inipaagi sa Resolution number 077 Series of 2026 nga ginaprobahan sa ika-32 nga regular session sang Sangguniang Bayan sang Abril 28. Sa resolution, ginpaig sang LGU nga ang CPP, NPA, NDF nga ginakilala sang gobyerno bilang communist terrorist groups madugay na nga naghimo sa mga panggamo kag kalakasan sa pungsod. Dugang pa sang LGU ang presensya kag mga aktibidad sang grupo nagresulta sa pagkamatay sa mga inosente nga tao pagkaguba sa mga propiedad nga nagaapekto sa pag-uswag sa mga komunidad.
Paagi sa sini nga deklarasyon ginatinguan sa lokal nga panguluan nga maprotektahan ang kalinong katawhayan kag paday nga pag-uswag sang banwa sang tuboso. Ipadala man ang kopya sang resolusyon sa Office of the President, DILG, Provincial Government sa Negros Occidental, AFP, PNP, kag iban pa nga mga ahensya para sa nagakaigong aksyon kag koordinasyon. Radyo Pilipinas News. Pangunahan sang OCD Regional Office 6 ang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building agud mapanghandaan ang posibleng nga epekto sang El Nino kag mapabakod ang kahandaan sa Western Visayas. Ang sinapol ginbuydugan sa mga representante halin sa provincial kag local government units, national government agencies kag partner institutions agud magatag sang updates, situational reports kag ma-identify ang mga ginapaabot nga kinahanglanon sa PIDRA. Ginpay sang pag-asa nga may 79% nga posibilidad nga mag-develop ang El Nino sa Hunyo tubtob Agosto subong nga tuig kag mahimo ini magpadayon tubtob sa unang nga bahin sa 2027. Gintagan nagtalupangon ni RDRMC Chairperson kag OCD 6 Director Raul Fernandez ang importansya sang pagpanghanda sang temprano. Lakip sa mga tikang ang paghiwat sang risk assessments, pag-update sang contingency plans nga may El Nino scenarios, pagpabaskog sang interagency coordination kag pagpasangkad sang information kag education campaigns. Ginapangabay man ang mga lokal nga panguluhan kag mga ehensya nga magplastar na sa mga resources, bantayan ang mga fire-prone areas kag isang sanitary landfills kag timely reporting sa mga insidente. Padayon man dapat sunod sa OCD ang koordinasyon kag pagsumite sang action plans kag situational reports bilang kabahin sang padayon nga inisyatibo sang riyon agud masiguro ang kahandaan kag resiliency. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan sa probinsya sang Antique sugod Miyerkules Abril 29 ang kadiwa ng Pangulo. Ang kadiwa ginpamtang sa Old Capitol sa dinsarang mabakal ang mga barato nga mga pagkaon, lutanon, prutas samtang may araman sang trabaho nga ginbuksan pila ka adlaw antes ang Labor Day, Mayo 1. Ang tatlo ka adlaw nga aktibidad nagtipon sang 31 ka mga enterprises kag nagtanyag sang temporaryo nga trabaho sa 45 ka benepisyaryo sang tupad program sang DOLE. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sa masobra 1.5 million nga kita sa giniwat nga food redemption activities ang walang gutom program ang duha ka sustainable livelihood programs sa Pasig City. Nagserbe bilang merchants ang Golden Bridge SLP Association kag One Pasinhon Federated SLP Association sa dinag-cater ang mga asosasyon sa 523 ka benepisyaryo pinagi sa pagtanyag sang bugas, karne, poultry kag utanon. Kung madumduman nag-issue si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Executive Order number 44 sa din tinutoy sang WGP nga panubuo ng insidente sang involuntary hunger nga gina-eksperyensyahan sang low-income household pinaagi sa provision sa monetary-based assistance nga ginapasulod sa Electronic Benefit Transfer Card. Kada bulan, may nagasulod nga tig 3,000 sa EBT card nga sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-redeem sang food commodities sa mga DSWD registered o accredited store. Radyo Pilipinas News. Ginahiwat subong nga Miyerkules ang Cake Festival Year 2 sa SM Iloilo Terminal Market. Sa tema nga Disney Royals, Princess, and Villains. Nakasuksok ang characters ng Disney Royals. Ang mga baker dala ang ilatag sa mga ginbake nga cake nga inspired man sa mga characters ng Disney royalties kay Villains. Highlight sa kaiwatan ang pagkilala sang Best in Cake Design. Ang Cake Festival ginorganisa sang Iloilo Cake Artists sa pagpanguna ni Chef Brian De La Cruz. Radyo Pilipinas News. Gintanyag ang Iloilo City nga isa ka ehemplo sa patag sang sustainable urban development sa ASEAN Climate Week 2026 bangod sa epektibo sini nga pagpatuman sa mga sustainable programs kay iban pang inisyatibo nga dako ang bulig sa komunidad. Sa press briefing gina-highlight ang urban planning sang syudad nga may paghatag sang importansya sa climate resilience, pagtipig sa palibot kag people-centered development nga suno sa mga opisyal na lakip sa agenda sang ASEAN sa climate kag sustainability. Ginpayag ni DENR Undersecretary Jonas Leones nga sang ginpatigan ng lunti ang bukas ang nagligad nga Biyernes. Ginpakita sang syudad ang kahandaan sini sa epekto sang klima. Gindayaw man sang opisyal ang inisyatibo sang syudad sa urban greening kag ang linear park sini nga esplanade sa palibot sang Iloilo River. Suno sa iyang urban greening, pagtinlo kag pag-rehabilitate sang Iloilo River hindi lang para sa palibot kundi agud mapanami man ang kalidad sang kabuhi sa mga pumuluyo sa syudad. Dugang niya nga sa pag-host sang pungsod Pilipinas sa ASEAN 2026 nagasilbi nga konkreto nga ehemplo ang Iloilo City kung paano ma-integrate
ang sustainability kag urban development kag kung paano maprotektahan kag mapaunwad pa ang isa ka lugar pinaagi sa pagpatuman sa epektibo nga climate action. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May 313 ka mga OFW nga taga Western Visayas kag Negros Occidental nga nagaubra sa mga pungsod sa Middle East ang nabuligan papauli sang OWA. Ginpay ni OWA 6 OIC Regional Director James Mendiola nga umalin sang Marso 4, may naka-standby nga personnel sang ahensya sa mga airport. Labi na sa Iloilo International Airport kag Bacolod Sila International Airport agud mag-assist sa mga nagapauli nga OFW. Sa 313 nga nagpauli nga OFW, 207 gikan sa Negros Occidental, sa 61 sa Iloilo, 17 sa Antique, 11 sa Guimaras, 10 sa Capiz, kag 7 sa Aklan. Sa nasambit nga numero, 26 sa ilang na stranded sa Manila kag nagdesisyon nga hindi na magdayon sa pagbalik sa Middle East. Kalabanan sa mga nagpauli nga OFW gikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, kag Qatar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halin sa anay kahimtangan sini hindi makalangoy kag palutaw-lutaw lamang sa tubig amat-amat na nga nagabalik ang kusog sang pawikan nga na-rescue sa Panay Capiz manapos mapagwa ang nakaon nga plastic. Sigin pagwa nga update sang DNR Capiz ang green sea turtle nakakaon na liwat sang maayo nga senyales sang paglaom para sa sapat. Kung madumduman na sapuan sang Abril 2 ang pawikan nga nagapangluya nga sa suspetsa sa mga eksperto, nakakaon ini sang plastic nga masami pamahog sa mga marine mammal. Suno sa DNR Capiz ginakasalan nga pagkaon sa mga pawikan ng mga basura sa kalalawran. Matapos ang isa ka bulan nga pagtatap, madinalagon nga napagwa sang pawikan ng plastic nga may kalabaon nga 8.9 kapulgada. Sa karong ginamonitor sang Southeast Asian Fisheries Development Center sa Tigbawan, ang pawikan samtang paday nga nagapapasko para sa iliwat nga pagbalik sa dagat ang yan natural nga puloy-an. Sa likod sang istorya sang pag-ayong, isa ka mas madalom nga kamaturan nga ang dagat paday nga ginahangkat sang plastic halin sa tao apang sa kada pawikan nga masalbar, may tion man nga mahusto pa ang mga kakulangan. Sa iya pagbalik sa dagat sa ulihi, dala sang pawikan hindi lang sa iya kabuhi kundi amuman ang panumdum nga may kabuhi man nga ara sa mga kalalawran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga seminar tuwi sa ornamental fish production ginatanyag sang BFAR sa publiko. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagatanyag sang libre nga seminar tuhoy sa freshwater aquaculture ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DABFAR 6. Ang seminar hiwaton sa Mayo 8 sa Regional Fisheries Research and Development Center sa Barangay Nanga, Putotan, Iloilo. Mangin focus ang seminar ang ornamental fish production. Inina ang ika-24 nga batch ng seminar sa ahensya angot sa freshwater aquaculture. Ginatag naman sa ahensya nga limitado lang ang kapasidad sa venue kag 30 lang katagpasakop ang sarang maakomodar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsugod na ang Iloilo City Government sa pagtukod sa cooling stations. Una nga gintukod ang cooling station sa Diversion Road sa distrito sang Mandurriao. Lakip ini sa 3 ka pilot areas nga na-identify sa General Services Office nga pamtangan sa cooling stations bungod sa mataas nga heat index nga na-record sa nasambit nga mga area. Magluwas sa Diversion Road, pamtangan man sa cooling stations ang General Luna Street, kag Plus Suletagay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Auto Retail Store sa Bagos City, Ginlunsar. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sa Bantayan Park, Bagos City ang One Town, One Product o kun Auto Retail Store sa syudad. Ang Auto Retail Store magaserbe nga dedicated space para ipasundayag ang mga ginapabuga nga produkto sang bago kag mapabaskog ang palangwian kag ekonomiya sa syudad. Ang Auto Retail Store sa Bagos City amo ang ika-8 nga Auto Retail Store sa Negros Occidental kag ika-6 nga ginadumala sa isa ka lokal nga panguluhan. Ginpasalamatan naman sa DTI Negros Occidental ang mabaskog nga suporta sa Bagos City Government sa pagtukod sa proyekto nga dako nga tikang para pabasugon ang mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Detailed engineering design sa Panay River Basin Integrated Development Project yaran sa 80% suno sa NIA 6. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara na sa 80% nga nahuman ang detailed engineering design sa Panay River Basin Integrated Development Project sa Capiz. Natala na isumiter sa National Irrigation Administration Region 6 ang feasibility study kag final detailed engineering design sa ginaproponer nga proyekto nga ginapananaw dako mabulig sa probinsya sa Capiz sa tion nga matapos. Ginpahayag ni NIA 6 Regional Manager Engineer Jonel Bores iga-endorso sa NEDA o kung DepDev ang mga dokumento agad mahimuan na sang updated project cost. Sa una nga proposal sang 2017 ng proyekto ang may initial project cost nga 20.7 billion pesos apang sunod sa NIA posible nga ini ang magataas na matapos ang halos siyam ka tuig nga nagligad. Positibo ang NIA 6 na makonsidera ang paghatag prioridad sa proyekto sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod na lakip ini sa mga flagship project sa Western Visayas. Sa tion nga mahuman, ginapananaw yara sa masobra 26,000 ka mga manguma ang makabenepisyo sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Clearing kag desilting sang Batiano River sa Banwa sang Oton, nagapanayong kamay sang Oplan kontra baha sang DPWH. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang clearing kag desilting operation sa bahin sang Batiano River sa Banwa sang Oton, kabahin sa pagpatuman sang Oplan kontra baha sang Department of Public Works and Highway. Sakop sini ang pagpanguha sa mga material nga nagasupon sa iligan sang suba, kasubong sang mga lutak kag madamo nga mga basura. Sa bulig sang amphibious excavator kabuhilog ang lokal nga panguluhan sa Banwa sang Oton suno sa DPWH, yara na sa 67.20% ang accomplishment sang operasyon. Ang Oplan kontra baha ang kabahin sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agod mapasiguro ang tayuyon nga ilig sang tubig lamina sa naghilapit ka panahon sang tigululan nga nagadulot sang pagbaha sa mga manubo nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yung buksan sa syudad sang Iloilo ang labing una nga Western Visayas Earth Market kag Slow Food Product Exhibit. Sa distrito sang Mandurriao nga nagatoy ipasundayag kag suportahan ang mga lokal nga mga mangunguma, mananagat, artisan, kag komunidad sa Rion 6. Nagtambong sa opening, sanday DOT Western Visayas Regional Director Crescenta Marlene Rodriguez, Iloilo City Mayor Raisa Trenyas, Iloilo Provincial Tourism Officer Ulin Yusin, upod man si Rina Gamboa sang Slow Food. Makitan sa lihok ang sari-sari nga lokal nga ani, produkto agrikultural kag mga pagkaong nga ispiyo sang kasaysayan kag identity sa Western Visayas. Handom sang aktibidad nga kilalahon ang importante nga papel sa mga komunidad sa pagpalawig sang ihibalo kagawi sa pagkaon lahalin sa produksyon tubtob sa pagserbe sa mga lamesa. Ginasuportahan man sang lihok ang slow food movement sa kabisan nakatungdan lakip ng dokumentasyon sang lokal nga palanakot kag paghuman sa mga community-based culinary experience. Radyo Pilipinas News. Naglawig tubtob 13 minutos ang ashing event sang Bulkang Kanlaon base sa datos nga ginpagawa sang FIBOC sang Abril 29. Naglawig naman sa 4 ka minuto ang 2 ka volcanic tremor sang bulkan lakip na ang 14 ka volcanic earthquake. Sang Abril 28, nagbugas sang 1,951 katoneladang asupre ang Kanlaon sa gihapon. Nagapabilin ini sa alert level 2. Radyo Pilipinas News. Patay ang isa ka senior citizen sa sunog nga nagluntad sa barangay Anoring, Sara, Iloilo. Ang biktima ginkilala nga si Marina Sanico, 80 anyos. Nag-umpisa ang sunog sa balay ni Sanico kag naglapta sa kaiping nga mga balay. Naglabot sa 5 ka balay ang nagkalasunog sa karon. Padayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa incident. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:27 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Abril 29, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.